niyo po. Ano po ma-upload? Rich Falcon. Pakisupport na po. Rich Falcon TV. Subscribe po natin, Kuya Rich Falcon. Rich Falcon TV, napakasipag po. And maasahan po talaga. One call away din po. Kalingap partner. Rich Falcon TV. Shout out. Mga Kalingap. God bless. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid, mga kapuso, kapamilya, at mga kalingap. Ayan, pag-usapan po natin ang tinatawag na depression. Ano nga ba ang depression? Bakit may tinatawag na depression? At bakit po ito dumarating sa atin? Ano ba yung mga symptoms ng depression? Kita po natin na may ilang mga kasamahan natin sa kalingap na inaamin o na sila ay dumaan dito sa tinatawag na depression. Minsan hindi natin naiintindihan saan ba ito nanggagaling, ano ba yung mga symptoms ng depression o anong ibig sabihin ng depression. Ang depression is a depressive disorder, also known as depression. It is a common mental disorder. It involves depressed mood or loss of pleasure or interest in activities or for long period of time. Mahabang panahon. Nawawalan tayo ng gana, nawawalan tayo ng sigla, nawawalan tayo ng appetite. No? Marami ang nawawala sa atin pag sinasabi natin na tayo ay depressed or pag inaatake tayo ng tinatawag na depression. Kabilang po dito yung pagkawala natin ng interest sa maraming bagay. At ano itong mga bagay na ito na nawawalan tayo ng interest? Marami pong symptoms yan. Meron tayong tatlong symptoms na tinatawag pagdating po sa depression. Meron pong tinatawag na psychological depression, merong physical or psychological symptoms of depression, meron tinatawag na physical symptoms of depression, at social symptoms of depression. Ano yung mga nakapaloob dito sa tatlong symptoms na ito ng depression? Usually sa ating mga adult or kasama natin yung mga adolescence period. So ano nito mga symptoms ng depression? Meron nga tinatawag na social depression, physical depression, at yun nga psychological depression. Ayan, ang depression po ay iba doon sa regular mood na regular mood changes na nangyayari sa atin. No? Minsan kasi parang iba lang yung pakiramdam natin, parang iba yung mood natin ngayon. Yung mood natin ngayon pwedeng iba bukas, or yung mood natin kahapon ay pwedeng iba ngayon. So iba po yun. Parang changes of moods o yung feeling. No, different po yan doon sa tinatawag na depression. Doon sa ating everyday life. Yan. Symptoms of depression can be complex and vary widely between people. No, parang iba yung nararamdaman natin. Iba yung gusto nating gawin. If you're depressed, you may feel very sad, hopeless. You lose your interest, no, in things you used to enjoy. Yun po yung kumbaga yung symptoms ng depression na nararamdaman ng mga tao o natin.
kapag minsan ay nafo-fall tayo sa ganitong klase ng situations, no? Ano nga ba ang psychological symptoms ng depression? Marami po 'yan. At ito, sinulat natin dito, basahin natin para mas klaro at maintindihan natin. Number 1, continuous low mood or sadness. So, ang depression pala ay nag-uumpisa ito sa sobrang kawalan mo ng gana. Tapos, malungkot ka. Tapos yung lungkot mo na yun ay hindi ka lang basta malungkot ngayon. Malungkot ka hanggang sa mga susunod na oras, susunod na araw. Kaya po sinabi, continuous, tuloy-tuloy. Yung kalungkutan mo, tuloy-tuloy. Hindi nawawala. Yan. Number 2, merong tinatawag na feeling hopeless and helpless. Nawawalan ka ng pag-asa sa buhay. Parang yung pag-asa mo, tinakasan ka na. Tapos nawawalan ka rin ng yung feeling of helpless. Walang taong, parang feeling mo walang taong gustong tumulong sa'yo. Walang taong nakakaintindi sa'yo. Walang taong gustong magmalasakit sa'yo. Nakikita mo yun, mga bagay na yun. Nawawalan ka ng pag-asa, tapos walang taong parang gustong tumulong sa'yo. Number 3, mayroon pong tinatawag na having low self-esteem. Nawawalan ka ng pwedeng parang kakayanan mo, magtiwala, nawawalan ka ng tiwala, nawawalan ka ng tawag dito, yung sarili mo parang ibinababa mo, no? Hindi ka na nagiging proud sa sarili mo. Parang feeling mo, ganito lang talaga ako. Wala akong kayang gawin. Wala akong kayang patunayan, no? Doon po nagsisimula. Kaya nga po, ito yung mga tinatawag na symptoms. Feeling tearful. Mararamdaman mo na lang sa sarili mo, bigla ka na lang iiyak. Bigla ka na lang makakaramdam ng sobrang lungkot mo. Iiyak mo na lang ng iiyak. Naranasan nyo po ba na minsan naka-steady ka lang, nag-iisip ka ng mga bagay-bagay, tapos maya-maya, umiiyak ka na. So, kasama po pala ito doon sa simptomas ng depression o psychological depression. Feeling guilt-ridden. Yan. Parang guilty ka sa lahat ng bagay. Marami kang kinagigiltihan. Parang lahat na lang kasalanan mo. Parang lahat na lang, ikaw na yung mayroong kagagawan. So, yun yung nararamdaman mo. Parang ang tingin mo sa mga tao, sinisisi ka sa lahat ng bagay. Kapag may mga kaguluhan, may mga pagkakamali, ay feeling mo, pagka tinignan ka nila, feeling mo ikaw na kagad yung kanilang pinatutungkulan. No? Guilt-ridden na tinatawag. Feeling irritable and intolerant of others. Pagka may mga tao sa paligid mo, hindi mo gusto. Ayaw mo na may mga taong, lalo na kapag may mga taong nagtatawanan, may mga taong masaya sa paligid mo, irritable ka doon. Hindi mo gusto yon. Ayaw mong makita na may mga taong nagsasaya, nag-uusap sa harapan mo. Irritable ka, no? Umiiwas ka, no? Hindi mo kayang i-tolerate itong mga taong ito na nasa paligid mo. Mahirap yung ganong kalagayan. Having no motivation or interest in things, no? Yun na, nawawalan ka na ng interest doon sa mga bagay-bagay na madalas ginagawa mo naman dati. Kung ikaw ay mahilig makipag-party, nagpa-party ka, pero darating yung time na parang ayaw mo na mag-party. Nagba-basketball ka, ayaw mo na mag-basketball. Nanonood ka ng sine, kumakain ka sa labas, darating yung time na ayaw mo na gawin ang lahat ng mga ito, wala kang gana.
no? Yung mood natin nawawalan. Sa mga bagay-bagay na nasa paligid natin, basta lahat ng mga bagay na ginagawa mo dati, nawawalan ka ng gana doon. Finding it difficult to make a decision, no? Now, pati po sa pagdedesisyon natin sa buhay, wala na tayo ng gana. Kung gusto mo mag-aral, parang dati gusto mo mag-aral, nawalan ka na ng interest na mag-aral. Kahit yung simple lang, kahit minsan sa personal mo lang, pagkain, nawawalan ka ng gana, paliligo, pagtututbrush, yung sa physical aspect pa rin natin, doon unang na mapapansin yun, na hindi mo na ginagawa. No? Yung mga dati mong dapat ginagawa, dapat regular nating ginagawa, nawalan tayo ng gana. Di ba? Like, napanood natin si Vina, no? Yung mga depressed beneficiaries ng Kalingap. Not getting any enjoyment out of life. Nawawalan ka ng interest sa mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Dati, swimming ka, ayaw mo na mag-swimming. Yun nga, yung mga pleasurable moment sa buhay mo nawawala din. Kumaga parang, tawag dito, inaalis mo yung sarili mo doon sa mga bagay na madalas mong dating ginagawa. You are avoiding it, no? Tapos mayroon tinatawag na feeling anxious or worried. Ito yung madalas na nakikita natin sa mga tao na kahit hindi depressed, no? Anxious ka, worried ka, bakit parang ang dami mong kinakatakutan, ang dami mong gustong iwasan, ang dami mong pinapangambahan sa buhay, lahat na lang yan papasok sa'yo, ay baka ganito, ay baka ganyan ang mangyari, baka kapag ginawa ko to, hindi naman mag-succeed, baka kapag ginawa ko to, hindi naman sila matuwa. Yung ganun po, worried na worried ka sa buhay mo, sa lahat ng mga desisyon na gagawin mo, parang ayaw mo magdesisyon kasi baka masisi ka. No? Kasi usually ang taong healthy ang isip, healthy ang katawan, sabi nga lang parang strike anywhere, di ba? Gagawin mo yung basta yung bagay na alam mong hindi mo pa man nasubukan pero alam mo kaya mo, ginagawa natin yung aggressiveness natin, no? Para gawin yung bagay na yon. Pero dito sa kondisyon na ito, lagi ka na lang nag-aalala, no? At ang last na pwedeng maramdaman o simptomas ng nadidepress tayo ay sabi dito, having suicidal thoughts or thoughts of hurting yourself. Yan na po yung pinakamalala na simptomas kung bakit mayroong mga nagbibigti, naglalaslas, umiinom ng lason, o ano pa mang paraan na gagawin mo. Yung iba, kung napapansin niyo may mga kabataan, usually yung mga nagdodroga. Bakit sila naglalaslas ng kanilang balat, no, sa braso? At ano yung nararamdaman nila doon? Hindi ba sila nakakaramdam ng pain? Matusok ka lang ng karayom, masakit na, pero sila hinihiwa nila ng blade or matulis na bagay yung kanilang mga balat. Ano yung nagbubunsod sa kanila para gawin ito? Kasi nga, doon sa symptoms ng psychological depression, nawawalan ka na ng gana sa mga bagay-bagay na ginagawa mo sa buhay. At hanggang sa dumarating ka nga doon sa punto na yung sarili mo na yung sinasaktan mo. And the worst thing there is, minsan, nananakit na rin tayo ng ibang tao. Yun ang mahirap. So ito po yung mga psychological symptoms of depression sa atin, no? Mga tao, yung mga medyo may edad na dumarating talaga po sa ganitong punto, no? Ang kailangan natin gawin dito is makilala natin itong mga ito, na baka nandito na ako sa mga symptoms na ito.
Baka ito bang mga simptomas na ito, psychologically, nararanasan ko na sa buhay ko. O, yun po, no, diba? Tapos, meron tayong tinatawag na physical symptoms of depression. Ano ba yung nakikita natin sa ating pangangatawan? So, ito na po, yung sa tinatawag na the physical symptoms of depression. Number 1 dyan is sabi dito, moving of speaking more slowly than usual. Paano to? Diba? Kung dati madaldal ka, ngayon nababawasan yung kadaldalan mo hanggang sa point na hindi ka na nagsasalita. Diba? Meron tayong mga nakitang ganyan like Nanay Rufina. Nung siya daw po ay pinagtataga at gumaling sa kanyang mga sugat, nakita din naman natin na kasi ako nung unang punta ko doon, si Nanay Rufina hindi nagsasalita. So I praise God and I thank God na naka-overcome na niya yon dahil napapanood po naman ninyo sa mga vlogs ko na si Nanay Rufina ay madaldal na ngayon. Nakikipagkwentuhan sa amin. Hindi ko alam sa ibang tao pero sa amin sumasagot, nagsasalita, at nagiging responsible na din po. Like, gumagawa siya ng mga walis ngayon, at binibenta niya sa akin, binabayaran ko naman po. Yan. At high cost. No, hindi natin binabarat. Kung binibigay niya sa atin, kunyari 20 pesos daw ang benta niya, binabayaran natin siya ng most likely ay double. No? Double dun sa price. So yun, moving of speaking more slowly than usual. Yung dating okay ka naman makipagkwentuhan, okay ka naman magsalita, nawawala, nababawasan. Unti-unti nababawasan hanggang sa dumating ka sa point na hindi ka na nagsasalita. Ayan, meron tinatawag na changes, appetite, or weight. No? Merong nababawasan yung iyong timbang, nawawalan ka ng gana kasi kumain, pero hindi lahat ganun ang simptomas. Merong pumapayat, pero meron din tumataba. Iba ang dating sa kanila ng depression, iba-iba yung dating ng depression sa tao. No? Merong nawawalan kang ganang kumain, meron namang kain ng kain. No? Kaya yung ibang nadidepress, yung iba payat, most likely payat, no? Mas marami payat. Pero sometimes tumataba, no? Mas tumataba sila. At kasama rin dito yung constipation. No? Naka-constipate ka. Lagi ka na lang reklamo yung iyong tiyan. No? So yun. Tapos mayroong tinatawag na unexplained aches or pain. Parang lagi na lang masakit ang katawan mo. Lagi na lang parang hindi mo kayang bumangon. Parang laging may masakit dito, masakit dyan. No? Hindi mo maipaliwanag. Bakit ako nakakaramdam ng ganito? Parang lagi na lang ako may nararamdamang sakit o pain, no, sa aking katawan. Minsan parang ang sakit ng likod. Kahit di naman minsan masakit ang ulo. Masakit ang tiyan, lahat na lang sumasakit. Lahat na lang ng part ng katawan mo ay pakiramdam mo masakit kaya ayaw mong kumilos. So yun, mahirap yung mayroong kang tinatawag na physical symptoms of depression. Tapos, lack of energy. Siyempre, kung maraming kang nararamdamang sakit sa katawan mo, masakit paa mo, masakit binti mo, masakit bewang, masakit likod, masakit ang balikat, masakit ang ulo. So, may gana ka pa bang kumilos? So, wala na. Nawawala yung energy natin doon. So, at ito pa ang isa, no? Low sex drive. Nawawalan ka ng gana makipagtalik sa asawa mo, nawawalan ka ng gana nawawala yung libido natin. Kaya minsan pinag-aawayan din ng mag-asawa, bakit wala ka ng gana sa akin? Baka meron kang iba. Hindi natin pala alam na ito palang kapartner natin ay meron lang tinatawag na
physical symptoms of depression. Isa rin po yan pala sa nawawala sa tao. Kaya kung active ka pa ngayon, pagdating sa sex life mo, ibig sabihin, hindi ka pa kasama dito. No? Kung ikaw ay nawawala ng gana dahil ayaw ng magalit ng iyong kaibigan, ibang usapan din yan. Tanong natin yan kay Lena Barbos. Kasi siya yung mas may doon sa medical aspect with regards dito sa mga nararanasan ganun. Pero when it comes to physical symptoms of depression, isa po ito yung sex drive, nawawala din po yan sa tao, no? O sa kapartner natin or sa mga adults. Okay, pinag-usapan natin adults or yung mga may asawa, or siguro kasi kapag binata at dalaga ka naman, minsan hindi natin alam kung saan sila humahanap ng mga ganyang bagay. Or alaman natin pero hindi na natin yan babanggitin dito. Ayun, kung meron kang kapartner sa buhay, pag nakikita mo na ganun ang kanyang sitwasyon, pwede mo siyang tanungin, ano bang bumabagabag sa'yo? Bakit ganyan ang iyong kondisyon? No? At disturbed sleep. May mga pagkakataon hindi ka makatulog. Or meron namang pagkakataon na nakatulog ka pero ang aga-aga mong gumising kasi binabagabag ka. Maaga kang nagigising sa umaga kasi nababagabag ka. So symptoms din po pala yan ng physical depression. Hindi ka makatulog, at kung nakatulog ka man, sobrang aga mong gumising or napakaliit ng oras na naipapahinga mo dahil pati sa isip mo bagabag na bagabag ka. Kaya nagigising ka kagad. No? Pwedeng nasabi natin na hindi ka makatulog or maaga ka namang sobrang nagigising. So yun yung mga bagay na nakikita natin sa tao pagka sila pala ay pumapasok doon sa depression stage, no? Itong kondisyon na to ay hindi po ito maganda, no? Hindi ito kumbaga ang depression ay pumapatay, no, sa atin. Sobrang kalungkutan. Meron naman pong tinatawag ng pangatlo yung social symptoms of depression. Number 1 dyan is avoiding contact with friends and taking part in fewer social activities. Ayaw mo nang makipagkaibigan. Nilalayuan mo yung mga kaibigan mo. Iniiwasan mo silang lahat. No? Ayaw mong sumali sa mga ginagawa nila. Minsan sa church, dati na nagsisipagsimba tayo, tapos dumadating ka sa time na ayaw mo na magsimba. Yung social, umiiwas ka, no, na magkaroon ka ng contact sa mga tao. Hindi lang sa ibang tao, hindi lang sa kaibigan, minsan mismo sa loob ng pamilya. Ayaw mong makipagkwentuhan, ayaw makipag-usap, wala kang gana. No? Parang lahat na lang ng sasabihin nila sa'yo nonsense. At saka kapag nag-uusap-usap na, parang feeling mo lagi ikaw yung pinag-uusapan. So, yan po yung isa sa mga social symptoms of depression. Number 2, neglecting your hobbies and interests. Yun. Yun na, paulit-ulit natin nasasagi pa rin natin magmula kanina. Nawawalan ka ng gana. Ayaw mo na. Iniiwasan mo na yung mga hobbies mo, no? Iniiwasan mo na yung mga interest mo. Ayaw mo na ng mga ganitong bagay. Ayaw mo na ng mga ganitong sosyalan, no? Basta you are making yourself siniseclude mo yung sarili mo. Gusto mo ikaw na lang. Ikaw lang sa buhay mo, ikaw lang sa sarili mo. Ayaw mo ng mga tao sa paligid mo. Tapos, yung mga hobbies mo, iniiwasan mo na rin. Swimming ka, ayaw mo na.
Basketball, ayaw mo na. Kumain, ayaw mo na. No? Minsan pati pagtulog, ayaw mo na. Kaya mayroong mga tao na talagang pag tinignan mo yung kondisyon nila, malalim na ang mata, mukha ka ng multo, no? Parang wala ka ng gana na gawin yung mga bagay na dati mong ginagawa. Ito pa, mayroong having difficulties in your home, no? Or work, or family life, no? Nahihirapan ka na. Nahihirapan kang makibagay sa kanilang lahat. Ayaw mo magtrabaho, ayaw mo magsaing, ayaw mong kumain, ayaw mong uminom, no? Sa trabaho mo, iniwasan mo na, umalis ka na sa trabaho. Iniwanan mo na yung trabaho mo kasi ayaw mo nang gawin yun. Basta ang gusto mo sa sarili mo, ikaw lang, puro ikaw na lang. Ayaw mo na ng family life. No? Ang mga bagay na yan, mga kapatid, mga kalingap, lahat po yan naranasan ko. Hindi po ako nagsasalita dito para sabihin lang sa atin na ito yung mga baka nangyayari sa buhay natin. Lahat po ito na experience ko. Nawala yung trabaho namin. Meaning, bumagsak na lugi. Ang daming utang na kailangan naming bayaran. Namatay yung anak ko. After a month, pumasok ang pandemic. Na yung business namin ay totally bumagsak. Na hanggang ngayon, meron kaming mga unsettled accounts, may mga hindi binayaran sa amin, millions ang pinag-uusapan. Ang bigat dalhin sa buhay. After a year ng pandemic, namatay yung kapatid ko na best friend ko. And after that, tuluyan ng bumagsak yung kabuhayan namin. Ang dami kong iniisip. Meaning, dumaan din po ako sa ganito. Hindi tayo aware sa mga bagay-bagay na pwede mangyari sa buhay natin. Ngayon, mas naiintindihan ko itong mga simptomas na to ay hindi lang nangyari sa akin, hindi lang nangyari sa mga kapatid natin. Pwede rin mangyari sa iyo. Kaya ito po ay pwedeng tawagin natin wake up call, or at least ma-educate tayo na baka mamaya na nangyayari sa buhay natin to pero hindi natin pinapansin. Kasi nga minsan nasa in denial period tayo. Nararamdaman mo pero ayaw mong isipin sa sarili mo na dumadaan ka na pala dito. Ang kailangan po, makilala natin ito sa buhay natin. Makilala natin ito sa sarili natin na baka ito nga ay nagbubunsod sa atin into magkaroon ng tinatawag na depression condition. So, mas maganda, mas maaga. Kaya ko po ginawa ito para makilala natin, tayo ba ay nandito na sa kondisyon na ito or wala. So, ano yung pinakamagandang pwede natin gawin? Yan. Sa mga susunod po na vlog natin about depression is pag-usapan natin yung mga iba pang aspeto nito at saka kung paano natin mapaglalabanan ito, paano natin maiiwasan ito. So, ano yung dapat natin gawin ngayon para itong bagay na ito ay malampasan natin. Hindi po madali ang depression. Again, ang depression po ay pumapatay. Kaya sa ating mga kalingap, mga kapuso, kapamilya, mga kapatid, ay maging aware po tayo sa bagay na ito. Maraming salamat po. Magandang buhay po sa ating lahat, mga kalingap. Supportahan po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalingap Rap
At huwag po natin kalimutan ang aking may bahay, Aljos Eagle. Ayan, sa lahat ng mga nanonood sa atin, please like and share po tayo ng ating mga videos. Sa mga hindi pa naman po nakadikit sa ating munting channel, please do like, share, and comments lang po sa mga videos ni Rich Falcon TV. At huwag po nating kalimutang pindutin ang notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga videos. Magandang buhay po, mapagpalang araw sa ating lahat. Shalom.